Hello, good evening, afternoon, good morning sa lahat ng kababayan sa buong mundo. Naisip ko lang ito dahil International Women's Day kahapon. Ihabol ko lang ito dahil nagbabasa ako kanina ng mga Facebook may na naabuso na ay hindi naabuso yung isang buntis nang hold up ng isang kotse, napatay siya nahawa ko sa kanya. Tapos naalala ko tuloy yung auntie ko. Tapos ang mga comments ng mga yun, yung mga comments nila, sabi nila, naawa sila sa nanay, bakit niya nagawa. Mayroon din nagsabi na hindi naawa, bakit niya nagawa yun. Ganon. Pero karamihan naawa sila. Ganon. Hindi nga natin alam kung anong nasa loob nila. Kaya dapat alamin natin ang mga tao sa paligid natin kung anong nangyayari. Kagaya yung auntie ko, nung pumunta ako sa baba na nag-trackings kami at may reunion din kami doon. Naano ko yung auntie ko na sa akin nagsumbong siya na yung health niya na hindi na malakas, tapos nagbabantay siya ng mga kambing, pinapaalaga ng mga anak niya sa kanya, tsaka pato, tsaka manok. Tapos nadulas siya sa may pilapil, dun sa daan yung makiti na daan sa fish pond. Ganon. Sabi ko, bakit kayo nag-aalaga? Tanda-tanda nyo na, sabi ko. Bakit yan naman mga anak nyo? Para lang makapag-gain sila. Buti kung sa inyo lahat yung gain, hindi. Tapos gagamitin yung pera para sa inyong mag-asawa. Sabi ko, kaya hindi maganda yan, auntie ka ako sa kanya. Ipagbenta nyo na yung mga kambing nyo na yan. Tsaka hirap pa kayo naghahanap, sabi nyo, pumunta kayo sa ibang town para lang hanapin sa ibang lugar na malayo. Sabi ko, ang layo-layo na nilakan nyo yun. Wala pa kayong pamasahe na papunta doon, kaya nilakan nyo. Tapos yung hindi pa kayo nag-rubber shoes, yung sandal lang na flat, ganun, na masakit sa paa. Kaya sabi ko, naawa ako sa auntie ko. Sabi ko, auntie, sabihin nyo na sa mga anak nyo, ibenta lahat yung mga Kasi matanda na, 69 years old na siya eh. Oo, ibenta, biro mo, pinag-alaga ng 7 kambing, kasama pa yung mga maliliit na parang 2 ata yung baby doon. Tapos yung asawa nyo, hindi naman kayo tinutulungan dyan. Sabi ko, ibenta nyo na lahat. Tapos, pero mag-alaga ako ng pato, sabi niya. Oo, yung pato lang pwede. Para saan ba yung mga pato na yan? Sabi ko, para pag pumasyal ng mga anak ko, mayroon silang ipapaharap sa kanila. Ay nako, auntie, kung nahirapan naman kayo, wag na lang. Bayaan nyo na lang na silang bumili ng mga pagkain nila pag namasyal sila. Bakit kayo pa ang mag-aalala ng mga ganon? Sabi ko, hirap na kayo nga, sabi ko. Tapos, yung Mr. daw niya, ang binibili lang daw bigas. Bigas lang ang binibili. Tapos lahat daw sa auntie ko, yung sa stove, gasol, tapos shampoo, sugar, lahat na. Mga ulam, ganun. Hindi daw namimigay yung asawa niya. Sabi ko, bakit naman ganyan, auntie? Napakahirap. Oo. Tapos yung pera niya, may sahod naman yung asawa niya. Yung pera niya, nililibre daw lahat ng mga kapitbahay, nililibre niya ng ice cream, yung mga bata doon, parang nagpapasikat, parang kandidato, nililibre niya tapos mga inumin ng mga bagets doon, mga kabataan, doon nga siya nakikibarkada eh, mga inumin nila, pulutan, siya daw lahat. Tapos pag nanalo siya ng sugalan, tungit, so ano man yan, ayun, binigyan lahat ng balato, except yung auntie ko. Kaya sabi ko sa auntie ko, nako auntie, bakit ganyan naman ang ginagawa sa'yo? Maging wais kayo, sabi ko. Tingnan, hindi na kayo magtatagal sa mundo pagka ganyan kayo, sabi ko sa kanya. Kaya, itago nyo lahat ng mga, yan, total yung asawa niya, hindi natutulog doon. Pumupunta lang siya siguro mostly ang natutulog siya doon sa bahay ng boss niya. O kasi palagi silang sa Maynila dahil may sa Pangasinan sila eh. Palagi sila sa Manila dahil may negosyo sila doon. Kaya palaging pupunta doon, naiwan siya
minsan yung katulong. Kaya yun, pinagsususpetsa na sila na girlfriend niya yung katulong. Ah, kasi minsan daw, yung auntie ko, inutusan na uncle ko na bigyan siya ng yung galing sa party na kasi nag-birthday daw yung uncle ko. Bakit niya binibigyan? Ang layo-layo pa binibigyan niya ano. Tapos nagbigay siya ng tapos ayaw lumabas daw yung babae, natatakot daw. Bakit natatakot? Meron niya sila sigurong relasyon. Yun nga ang suspitsa ng auntie ko. Ganon. Baka doon nga niya dinadala yung sa sahod niya, sweldo niya. O kaya walang inuuwi. Bigas lang binibili niya. Tapos ang mahirap, bigas lang na nga yung binibili niya. Lahat ng barkada andoon. Umiinom sila ng umiinom, siya pa ang naglilibre. Parang binata nga Siya, tapos iba ang bahay ng mga barkada niya, pero doon magluto sila ng rice, mga ganon. Nagagalit daw yung auntie ko kasi siyang laging naubos yung kwan. Pero pinagalitan siya ng uncle ko. Sabi niya, ba't mo pinapagalitan ng mga yan? Kung gusto mo, doon na ako magtumira sa kanila at ibili ko sila ng malaki na TV at saka magandang stove. Sabi daw ng auntie ko, sige pupunta ka na. Doon ka na lang manirahan at magiging matuwa ako. Younger yung asawa niya, younger ng parang 20 years ata ganun. Kaya nagmamayabang na ganyan. Kaya, tama yung sinabi niyo auntie na paalisin niyo siya. Pero buti na lang yung kuryente nila, yung anak niyang nasa abroad ang bumibili. Pero yung anak din niyang yun, medyo madamot. Hindi namimigay kasi nakapangasawa siya ng masyadong maloho. Every week bumibili ng damit na napakarami. Pagpasiksi lang sa vlogging niya. Kaya yun, nawa ako sa auntie ko. Naku auntie, sabi ko, pinagalitan ko nga yung anak niya Naku, tulungan mo naman si auntie, wag ganyan. Oo. Tapos, ayun nga, binibili niya, kaya nakapagawa ko ng vlog kasi maraming mga kababaihan ng ganito na affected sila. Naawa ko sa kanila. Kaya yun, sabi ko sa auntie ko, naku, maging wais ka auntie. Tapos pinaano ko siya na magpa-check up sa doktor. Binigyan ko siya ng 500, 600 ata yon. Pumunta doon, buti na lang mayroong government yung medical mission. Kaya nalibre siya, ang daming na check up sa kanya, x-ray, mga dugo niya, nalaman na may diabetes siya, nalaman na high blood, tapos yung bones niya, ba yun? Yung bones niya naging nag-shrink na. Ang ibig sabihin, walang laman doon sa bones, kaya hindi na healthy, tsaka yung cholesterol niya. Kasi daw ang kinakain niya lagi yung rice, pagkakuan, kaya nagka-diabetes. Sabi ko, huwag kayong kain ng rice, auntie, kasi nakaka-diabetes yan. Sabi ko, tapos binigyan ko siya ng maraming vitamins, ganun. Tapos sabi ko sa kanya, auntie, pagdarating yung ng box ng kapatid ko galing sa States, bibigyan ko kayo ng mga vitamins pa doon. Binigyan ko na siya ng 3 months supply. Siguro ngayon naubos na yun. Kaya parating na rin yung box ng kapatid ko, bibigyan ko rin siya ulit. Kasi kawawa siya Tapos sabi ko, itago niya lahat ang mga kwan. Tsaka mag-relax siya, huwag siyang magtinda-tinda, magluto-luto ng mga suman, tsaka binuburan, tsaka buro. Ang sarapan ng luto niya. Na huwag kayong magluto-luto, kukunti lang tubo niyo. Tapos mamaya maano pa kayo dyan sa daan. Makulaps kayo dyan. Wala na kaming auntie. Kaya magkuan kayo auntie, sabi ko, binigyan ko rin naman siya ng pera, ganun. Pero kung hindi ko siya mabibigyan lagi. Kasi isang anak niya, mas malaki ang sweldo, pero ayun, sa asawa ang kuan. Kaya kumuha na kayo ng SSS. Kasi ang auntie ko, wala siyang pinipensyon. Buti na lang, kahit late, nagbabayad siya. Pero mo, 69, nagbabayad siya. Mga 70 daw siya makaka-receive na. Lump sum ang makukuha niya kasi hindi niya ata na kumpleto yung 10 years niya Kung 10 years siya sana magpe-pension siya. Kaya at least napagsabihan ko na siya na itago niya lahat mga kinikita niya, mga para hindi makuha ng asawa niya. Kasi yun ka,
yung asawa niya nagpapakalasing tapos siya naman kawawa. Kaya mga kababaihan, wag gayahin yun. Buti na lang napagsabihan ko na ang auntie ko, gawin nyo rin yung dapat na gawin. Thank you very much for